Gandang umaga po sa bawat isa at tayo po ay nasa isa na namang Lunes sa taon ng 2024. Kaya po ang ating pagbubulay-bulay ay napakaganda. Ito po ay may pamagat na winner ka dito. At ito po ay hango sa ating Proverbs 22:6 na sinasabi, turuan mo ang mga bata na mamuhay ng tama at di niya yun makakalimutan hanggang sa pagtanda niya. Sa ating po mga free time ay basahin po natin ang Proverbs 22 verses 1 to 6. Narito na po ang ating pagbubulay. Sobrang evident na ngayon ang generational gap. Before, mas madaling mag-discipline ng bata dahil may takot sila sa kanilang magulang. Di madalas ang pagtatantrums dahil alam nilang di lahat ng gusto nila ay ibibigay. Nire-recognize nila ang authority ng parents nila sa kanila. Familiar ba ito sa iyo? Or baka mas nakaka-relate ka sa generation ng kids ngayon. Di na-establish sa mga bata ang roles ng kanilang mga magulang dahil madalas ibinibigay sa kanila ang wants nila. Na-spoil sila sa tuwing magwawala sila at iiyak ng matagal. Parang ang mga parents na ngayon ang takot sa kanilang mga anak. Tama ba? Either way, alam nating may significant effect ang pagpapalaki ng ating magulang sa way of living natin ngayon. Pwedeng mas naging entitled tayo at tingin natin ay madaling ma-achieve ang goals and dreams natin dahil ito ang nakasanayan natin. Madali lang ang lahat ng bagay. Pwede rin namang sanay tayo sa hard work at challenges dahil naranasan natin ito noong bata pa tayo. Di man natin aminin, malaking bagay ang mga lessons na itinuro sa atin dati. Kaya sabi sa Biblia, seryosohin natin ang pagpapalaki sa ating mga anak. Pwede rin itong i-apply sa ating mga inaanak, pamangkin, estudyante, o mga batang malalapit sa atin. Kung close tayo sa kanila, malaki ang influence natin at magiging role sa pagbabahagi ng mahalagang values na kailangan nila. Ang mga values at principles na ituturo natin ay investment para sa kanilang future. Di pa huli ang lahat para tulungan silang sumunod kay God at makinig sa boses niya. Di lang tayo ang mabe-bless, kundi pati ang next generations. Panalo tayo dito. Tayo po ay manalangin. Dear Jesus, tulungan mo akong maging mabuting modelo sa mga nakakabata sa akin at maging magandang impluwensya sa mga taong nakapaligid sa akin. In Jesus' name, Amen.